Sa matagal na panahon, tinuro sa ating pong mga mananampalataya ang pagtataguyod sa ating pong parokya sa pamamagitan ng buwan ng tulong na kinikwento pa po ng mga naunang pari. Nagsimula daw sa piso, 2 piso, 10 piso, at hanggang ngayon, patuloy na nagkakalob ilang henerasyon na po ng mga pamilya na nabibilang sa ating pong parokya ang patuloy pa rin pinagkakalob ang buwan ng tulong sa ating pong simbahan. Tayo po sa Diocese ng Malolos ang pinakamaraming Jubilee Churches. Originally, meron tayong 30 at nadagdagan pa ng isa, nagiging 31. Kaya po, walang dahilan kung ang isang mananampalataya sa Diocese ng Malolos ay kung tawagin ng Panginoon ay hindi makapasok sa pintuan ng langit sapagkat napakaraming mapupuntahan at mapapasukan na Jubilee Door at makatanggap ng plenary indulgence. Kaya let us avail of every opportunity to reconcile with God and to obtain the graces na ibinigay sa atin na libre. At kung tutuusin, napakadali. Papasok lang tayo with faith, no? Yun nga ang problema. Napakadali, ngunit kinakailangan ng pananampalataya. Precisely, dahil kung papasok tayo dyan, andyan sa ating isipan, totoo kaya ito? Talaga bang napapawi ang mga parusa ng aking mga kasalanan kung ako'y dadaan dito at magdasal ng iilang mga darasalin? Napakadali naman. Kaya nga po, kinakailangan ng pananampalataya sapagkat madali. Bakit madali? Sapagkat ang awa at habag ng Diyos ay ating makakamtan kung meron lang tayong pananampalataya. That's how overwhelming the grace of God, His mercy for us. Si San Marcos ay may makulay na salaysay sa kanyang buhay. Ang istorya ni San Marcos ay nagpapahayag ng biyaya ng ikalawang pagkakataon, the gift of second chances. Nabigyan si San Marcos ng pagkakataon na patunayan niya ang kanyang sarili. Siguro'y nasipayo si San Pablo sa kanya, bigo si San Marcos sa kanyang pagiging apostol o pagiging assistant kay San Pablo, pero bumawi siya rito kay San Pedro. Kaya nga po, sinasabing ang mga salaysay ng Ebanghelyo na mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Marcos ay probably nanggagaling kay San Pedro. Narinig ni San Marcos habang isinalaysay ni San Pedro sa mga tao ang kanyang karanasan kasama ng ating Panginoon, at dito isinulat ni San Marcos, the gift of a second chance. Paano po ba nagkakaroon ng pangalawang pagkakataon si San Marcos samantalang bigo siya sa unang pagkakataon yung kasama niya si San Pablo? Sapagkat kahit nabigo siya sa kanyang commitment, hindi siya itinakwil ng simbahan. Bagkus ay merong ibang tao na pumalinga sa kanya, naggabay sa kanya upang ang kanyang sense of commitment ay lumago, and eventually nagiging ebanghelista, writer of one of the gospel. Importante lang, mahalaga lang, nasisipahyo ka man sa iilang mga taong simbahan, huwag ka lang umalis. Sapagkat malawak ang simbahan, naghahanap ka man ng isang taong tatanggap sa iyo at mag-nurture, mag-aalaga ng iyong pananampalataya. Andyan
pa rin ang simbahan para sa iyo. And eventually, huwag magmamatigas. Eventually, kung naging maayos na ang iyong kalagayan, makipag-ayos at makipagkasundo. And that is what we mean by that holy door, yung pintuan na yan. Sapagkat gaano man ang ating nagawang kasalanan, bukas pa rin ang pintuan ng simbahan. Walang limitasyon ang patawad ng Diyos, kaya lang huwag ring abusuhin. Sapagkat ang puso ng Diyos ay bukas palagi, ngunit ang buhay natin dito sa mundo ay limitado. Kahit bukas ang puso ng Diyos palagi, ang puso ng tao ay maaaring makakalimot. Kaya kung tayo man ay lumayo at naging salawahan sa Diyos at sa ating kapwa, huwag nating patagalin. Huwag tayong tumagal na sabihin nating, ay total, bukas naman palagi yan. Babalik ako kung gusto ko nang bumalik. Babalik rin ako kung gusto ko na. The problem is, either hindi talaga babalik ang hangarin mo na babalik sa Diyos because you have gone way far into the darkness. Or even if you want to go back, you won't know the way. Hindi mo na mahahanap pa kung paano babalik. Kaya po, bukas ang puso ng Diyos. Ngunit, ang puso ng tao ay maaaring tuluyan ng makalimot. Naway, ang buhay ni San Marcos ay magtuturo sa atin na there's always a second chance. At naway tayo bilang simbahan ay kakalinga sa mga taong nasisiphayo. Kung nasisiphayo man sa ibang miyembro ng simbahan, andyan tayo upang kakalinga, sasalo, papabalikin, sapagkat ganoon ang inang simbahan. Isang pusong malawak para sa lahat ng sari-saring ugali ng kaniyang mga anak.